Grabe sa cosplay, ang ganda ah. Sino ka ba? Saang tribo ka? Ano? Excel ka ba, Mandarin o English? Oh, Enjoy. nasaan ako? Nag-time travel ba ako? Tara na, mamamatay ka rito mamaya. Hindi ko maintindihan. Nag-time travel nga talaga ako. Ang hina naman tumakbo, ang ingay pa. Pag mamatay ka, lalamunin ng Mudwolf tribe ang pulang lupa ninyo. May bagong pinuno pa rin. Walang kinikilala ang totem mark nyo, kaya walang bagong pinuno. Kung piliin. Hanggat nandito ako, hindi mangyayari. Sige, hihintayin ko ang araw na yon. Alis na kami. Kung hindi lang nasugatan ang pinuno, paano mangangahas ang Mudwolf? Patay tayo kung walang bagong pinuno. Tuya, dalhin ang tribo sa Xuanshui pagpatay na ako. Wala bang ibang paraan? Ayokong mawala ng tahanan. Maliban kung may bagong pinuno, subukan ulit. Bakit? Gumagalaw ang marka. Si King Long ang napili. Ang bagong pinuno ay siya. Pinuno, ikaw. Ha, sino ka namang pinuno? Huaho ang pangalan ko. Nasaan ako? Pinuno, Ano? Nasa Red Earth Tribe ka. Ikaw ang aming bagong pinuno. Ang pinuno ay pinili ng mga ninuno ng totem. Kayang gamitin ang kapangyarihan ng totem. Makakagawa ng totem warriors. Ikaw ang leader. Anong totem? Tribo pa talaga sandali. Naiintindihan ko na kayo. binata, pinili ka ng marka. Alam mo na ang wika ng Red Earth. Tropa, tagasaan ka? Gusto ko rin malaman kung field trip ba ito sa science video. Paano ako napunta rito? Kahit na ano, pinili ka ng marka at ng pinuno. Mula ngayon, ikaw na ang bagong pinuno ng Red Rabbit. Nagugutom na ako, pwedeng magpakain muna. Pinuno, kain na po kayo. Hilaw na karne lang kinakain nyo. Nang masugatan ang matandang pinuno, puro hilaw na lang ang nakakain namin. Dayuhan, hindi kami kumbinsido sa'yo. Hindi kami sang-ayon. Maliban kung mapag-aapoy mo ang iba tulad ng ginawa ng matanda. Manood kayo. Sa ilang pirasong kahoy. Makakagawa ng apoy. Kailangan ng matanda ang kapangyarihan ng totem para umakit ng apoy. Hindi mo pa hawak iyon. Kahit wala. Makakagawa rin ako ng apoy. Panoorin, sa pamamagitan ng friction, mag-init ang kahoy hanggang sa mag-apoy. Magliliyab na ito. May apoy na ulit. Ang galing mo naman. Lalakas talaga tayo sa iyo. Teka, bitawan mo muna ako. Nababali na ang mga binti ko sa higpit mo. May apoy na nga. Pero maililigtas kaya ng dayuhang ito ang Red Rabbit Tribe. Nakatutok sa atin ang Mudwolf Tribe. Kaya ba talaga ng dayuhang ito? Paano? Nagawa ang apoy. Napakasimple lang, kaya itong aralin ng lahat. Kahit walang totem. Ito ay siyensya. Halika. Tuturuan kita. Pwede ba yon? Tanging ang totem lang ang nagpapaapoy. Hindi kaya ni Evie yan. Minsan, natutunan na. Ang talino naman niya. Nag-apoy nga. Hindi nagsisinungaling ang pinuno. Pero nakagawa ng apoy. Napakahusay ng pinuno. Pwede ko bang subukan? Siyempre naman. Ay, Manya. Kayo nang magturo sa iba kung paano gumawa ng apoy. Ikaw ang gumawa nito, bilib na kami. Pinuno. May tutol pa ba? Wala na, kain na tayo.
Anong nilagay rito? Napakahalaga ng tao. Tingnan mo muna, may pabrika ng asin Kaya ba ang tayo ating pinuntirya ng Mudwolf? Tama, napakahalaga ng asin. Bukas ituturo ko sa inyo ang paggawa ng pinong asin. Ngayon, gagawa tayo ng pinong asin para maging sagana ang Red Earth Wow! Tribe. Pinuno, ano ang gagawin namin? Magtayo muna ng salt pools. AV, gawing may luwad ang 3 hukay. Isang malaki at 2 maliit. Lagyan ng dayami at buhangin ang ilalim. Patong na bato para salain ang dumi. Huahuo, Manya, kumuha kayo ng tubig. Magaling ako riyan. CJ, Ay, nadulas. wala nang pait, malinis na ang tubig. Ngayon, Ibuhos ang sinaling tubig sa malaking palayok at pakuluin ng dahan-dahan. Pakuluan sa malakas na apoy bago hinaan. Alisin ang mga bula dahil dumi at alkaliyon. Kailangang malinis para pumuti ang asin. Naging purong asin na nga. hindi na mapait. Napakahusay na asin ito. Mabuti na lang science vlogger ako. Kung sa sayaw o kanta, Nako, hindi ko na alam. Pinuno, ano ang sinabi mo? wala. Ang galing talaga ng pinuno. Gusto mo bang matuto? Pinuno. May iniwan ng matandang pinuno sa iyo. Tungkol sa kapangyarihan ng totem. Heto na. Nandito na ang chismis. Madarama ang totem fragments para pumasok sa spirit vision. Habang mas marami kang nasasagap na fragment, mas malakas ang kapangyarihan. Ito ba ang totem power? Hook! Tigil! Walang pinagbago. Mabuti at nasa space ito, kundi sira na imahe ko. O ano, anong kakayahan ang nakuha mo? Bilis, At pagbuga ng apoy. Ano, 3 kakayahan lang ang natutunan ng matandang pinuno hanggang ngayon ah. Ang galing ko naman. Hahaha. Sa tulong ng ating pinuno, siguradong magiging makapangyarihang tribo ang Cheto. Narinig ko, 3 totem ang kapangyarihan ng pinuno. Tulad ng matandang pinuno, magkakaroon na ulit tayo ng mandirigma. Sino kaya ang magigising ang dugo at magiging mandirigma? Mauna ako, huwag umagaw. Hindi naman nakadepende sa pila ang pagiging mandirigma. Pwede ba akong maging mandirigma? Ngayon, isasabuhay ko ang inyong dugo para maging mandirigma. Sino ang mauuna? Ako muna. Tumayo kayo ng tuwid at huwag gagalaw, baka sumakit ang ulo nyo sa lakas. Napakalakas nito. Sunod, huwag magmadali. Tumayo ka riyan. Mahina. Dahan-dahan, baka masira ang altar. Simula nang mamatay ang matandang pinuno, hindi na siya lumabas. bakit siya nandito? May gulo ba kay pinuno? Mukhang mahirap silang kalaban, baka nanggugulo lang sila. Pinili ka ni Afiu. Tiwala kay Afiu. Gusto kong ipagtanggol ang tribo. Pinuno, pwede rin ba ako? Naman, naniniwala ako sa'yo. Hindi ko bibigyan si Pinuno. 5 mandirigma ang na-activate. Di nagawa ng Pinuno. Di ba? Limang mandirigma sabay. Naubos ang lakas ni pinuno. Magpahinga lang siya ng ilang araw, ayos na yan. Lobat lang ako. Ba? Ano? Ngayon, 5 sa Red Earth ang naging mandirigma. Marami pang susunod. Ay ibinigay sa atin ni Pinuno. Narinig mo ba yon? May bagong Pinuno. Sumbong sa Big Boss. Utos ni Big Boss. Alamin niyo kung may bagong pinuno ang Red Earth. Baka nagpapanggap lang sila, madali bang magkapinuno. Mag-ingat pa rin. Anong takot? Wala nang pinuno ang Red Earth, mahina na sila. Bitawan mo ako. Anong klaseng daga kayo na nangahas pumasok sa Red Earth? Gusto pa? Patayin o pugutan, bahala kayo. Hindi ako takot sa inyo. Tumigil kayo o ipapakain ko kayo sa mabangis. Sabi ng pinuno, mag-ingat. May nahuli kaming 2. Mga taong lobo sila. Sila nga. Anong ginagawa ninyo rito? Naglilibot sa tribo namin, naghahanap ng kamatayan. Huwag muna. Dalhin muna sa pinuno. Pinuno. Sila iyon. Madwolf? Pakawalan ninyo kami. Dudurugin kayo ng Mudwolf tribe. Utos ba ng pinuno o ng Big Boss?
Itapon sa Mudwolf tribe para kumilala. Pakakawalan lang. Masyadong madali para sa kanila. Pinuno, nakapasok na sila. Ibalik sila. Doon may silbi. Gusto mong subukan ang reaksyon nila. Tama. Ganun pala. Magdagdag ng gwardiya sa gabi, palitan ang ruta. Huwag nang hayaang may makapasok pa. Paano kung pumunta rito? Mabuti. Kung hindi man, tayo ang pupunta. Walang imik ang Mudwolf, hindi ba magandang balita iyon? Mo. Ang asong nangangagat, hindi tumatahol. Pinuno. Wala akong kakayahan, sandali kong pipigilan ang dugo. Nasa Hunting Point Road kami. Biglang lumitaw ang isang sawtooth tiger. Inagaw ang huli, sinugod pa kami. Kung hindi ako hinarangan ni Dashan, baka naputol na ang ulo ko. Alam ko. Pinuno, anong ginagawa mo? Pigain ang maruming dugo. Marumi ang bibig ng halimaw, mamaga ang sugat kapag hindi nilinis. Basta mailigtas si Dashan. Susundin ko na ang lahat ng sasabihin mo. Avay, kuha ng tubig mo. Humanap ng yantok, hanabiman ng gamot. Pinuno, hindi ako alam yan. Hayaan mo ako. CJ. Panlaban sa pamamaga. Magaling. Ihatid siya para magpahinga. Ito, gagaling na. Palitan ang damo araw-araw. Ngayon, sabihin mo sa akin kung nasaan ang halimaw. Nasa unahan ang ikalimang antas na tigre. Kailangan ng antas 5 para lumaban. Pupunta tayo roon. Pagsasanay ko ito. Diyan lang kayo. Hindi ba tayo tutulong? Kakapasa lang ng pinuno sa kapangyarihan. May tiwala ako sa pinuno. Hindi siya gagawa ng bagay na hindi niya sigurado. Ang baho ng hininga mo. Ilang araw ka nang hindi nag-toothbrush. Mali ang galaw na yon. Wala, medyo nadumihan lang. Damit? Wala namang lailayan ang damit ng pinuno ah. Nagpapanggap lang ako. Avay, tipunin ang mga mandirigma. Manghuli tayo bukas. Paano kayo? Nanghuli noon? Pinapalibutan ng mga mandirigma ang biktima. Mali. Klase ni Jiang Yuan. Maling halimbawa. Tamang paraan. Pinuno, ano po itong mga pinagdugtong na yanto? Lambat yan. Manghuli gamit yan. Malalaman mo mamaya. Gawin. Halika. Mga kagamitan ito sa paggawa ng lambat. Makakatali ba ito ng biktima? Kuskusin sa kamay. Pilipitin ang 3 para sa manipis na lubid. Maluwag. Twin death knot ito. Habang pinipilit, humihigpit. Huwag nang umasang makakawala pa ang biktima. Handa na? Subukan mo. Sapat sa mababang uri ng hayop. Hindi lang iyon. Tuturuan ko kayong manghuli ng mas malalakas. Grabe. Ang bilis ng kamay. Pwede nang maging eksperto. Magaling, Avay. Ang galing mo. Matatag ang kamay. Magaling magturo ang pinuno. Hindi na kailangang purihin pa ako. Shuang, ang galing mong gumawa nito. Magaling. Ang tribong ito. Puno ng talento. Magaling kayong lahat. Ngayon, isagawa na natin. 3, 2, 1. Ngayon na. Isang. Nahuli ang uring 4 na halimaw. Basta matibay ang lambat. Kahit anong mabangis na hayop ay mahuhuli natin, Eve. Kayong 2 ang pinakamabilis, turuan ninyo ang iba. Opo. Opo. Mula ngayon, hinding-hindi na masusugatan ang ating tribo sa pangangaso. May pagkain na. Sunod ay ang inuming tubig. Pinuno, bakit tayo sa ilog? Uhaw na ako. Sandali. Bakit po? Itatanong ko. Sumasakit ba tiyan nyo rito? Minsan po, minsan hindi. Kapag masakit, pabalik-balik ako sa kubo. Dahil kaya sa tubig ito. Dito na uminom ang aming mga ninuno, anong masama rito? Puno ito ng dumi at mikrobyo, kaya kayo nagkakasakit. Ano ang gagawin? Gumawa ng salaan, para malinis na tubig ang inumin ng lahat. Maghukay ng 3 hukay, malaki, katamtaman, at maliit. Tapalan ng luad ang dingding para hindi tumagas. Dahan-dahan lang, baka masira.
Magaling ka talaga. Eksperto sa pamamahala. Parang bukal. Huwag muna uminom, kailangang pakuluan. Pang-alis dumi ang salaan, pamatay mikrobyo ang pakulo. Ang tamis. Mas masarap. Hindi na ako iinom ng hilaw. Enixu. Kahit may lingshu ang Red Rabbit, wala tayong dapat ikatakot. May lingsyo man sila. Iisang kapangyarihan lang hawak nila. Ikaw, Iksu, ay may dalawa. Mapula mukha nila, maayos ang buhay. Mukhang hindi dapat maliitin ang bagong lingsyo. Red Rabbit Spirit Hand, mangyaring lumabas at makita ako. Matalinong kamay, darating ang taong lobo. Pumunta at tignan mo. Ikli, Ilang araw, may 5 pang totem warrior. Red Rabbit Spirit Hand, ako ang Mad Wolf Spirit Hand dito ngayon. Gusto kong makipag-ayos sa'yo. Itigil ang paggawa nito. Sino ang nakakaalam kung ano ang iyong inaalala? Ipagpalit ang mukha ng iyong mga tao na maging malarosas. May ilan pang totem warriors. Ikaw, ang baguhan na ito, ay may ilang mga kasanayan na karapat-dapat sa kung gusto aking mong pangangalakal. mag-trade pwede. Pero ang big boss nyo ay dapat parusahan. Bakit? Ipinaubaya ko sa iyo ang hangal na ito. Hindi simple ang lalaking ito. Medyo, bahala na. Ginagarantiya na gagawin siyang hindi malilimutan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pwede ba nating pag-usapan ang deal? Ito ang sarili nating pinung-asin, walang buhangin at walang mapait na lasa. Ito ay nasala na tubig. Ito ay talagang isang magandang bagay. 10 piraso ng dekalidad na Tumakbo. leather kapalit ng isang boat ng pinung-asin at isang set ng water purification. Kung gusto natin ng pangmatagalang supply, mas mabuting magdagdag pa ng 20% ng mga halamang gamot kapalit ng 2 Makalipas kilo ang ng 3 iron araw, or ang mga pag-usapan natin espiritong ng sugo na detalye. lahat Ang ng taong lahi ito ay ay naroroon sa napapanganib. Xixian Hunting Conference. Mayroon kaming magic hands at totem Kung ikaw ay warriors. taos puso na nagnenegosyo o nagtatago ng iyong makasariling motibo, malalaman mo sa loob ng 3 araw. Binigyan ako ni Mad Wolf ng isang wake-up call. Kailangang pagbutihin ang depensa ng horde. Hindi na kailangang isipin ang Stone City Wall Line. Isaalang-alang ang mga pader ng lungsod na gawa sa kahoy. Ano ang dapat kong gawin? 2 hilera ng matutulis na kahoy na istaka ang nakakabit dito, na dumadaloy palabas ng pahilis. Pilitin ang mabangis na hayop na sumugod at maghukay muna ng butas. Maghukay ng 3 bitag. Ipasok ang pinatulis na hiwa ng kawayan sa hukay. Ang tuktok ay natatakpan ng bulok na lupa at inihaw na damo, at ang mga landas Kahit ng hayop sumugod sa ka, magkabilang mahulog panig ka ay sa bitag. natatakpan ng mga asul na lambat Dadagdagan at ang mga bilang ng mga tripwire. gwardya at sila Kung ay tatapakan ito magtatrabaho ng sa masamang mga hayop, shift isang araw. matalinong kamay ay direktang talagang makulong. isang matalinong kamay. Ang estilo ng pagpipinta Ngunit ay walang naligaw. sapat na matutulis na kahoy na pusta at bamboo chips May oras sa pa ba? Kasaang mabuti ang mga patpat mula sa hinuling mabangis na hayop, mas matibay iyon kaysa sa kawayan. Gawing matulis ang mga lumang kahoy. Sayang. I recycle. Sapat na. Magaling ang ginawa mo noon. Ikaw na ulit ang bahala. Ipagitna mo Masusunod, pa ang mga Lingshu. kawayan para mahirapan silang lumusok. Siguraduhin hindi na sila makakabalik. Lingshu, may nakitang Mad Wolf sa bundok sa Hilaga. Ako na ang hahabol. Para makita nila ang bago nating depensa. Bigla na lang lumitaw. Swerte talaga ng Chitu. Balita ko nagka-Silver Rock na raw sila. May malinis pa silang tubig na Silver iniinom Rock. nang hindi sumasakit ang Daan tiyan. taon nang walang gumagawa niyan. Wala pa ang Mad Wolf at Chitu. Bagong lingsyo ng Chitu. Mukhang bata pa. Mga lingsyo, narito na ang lahat. Sundin ang lumang patakaran bago lumubog ang araw. Kung aling tribo ang may pinakamaraming huli, ang taya ay ang kalahating taong karapatan sa Xixian Mountain. Idagdag pa natin, ang mananalong tribo ay bibigyan ng prioridad sa kalakalan ng mga karatig tribo. Tingnan natin. Tambak ang huli natin. Maghahanap ako sa kabundukan para makuha ang pinakamalaki. Teka, may dumarating mula sa bundok, mabilis at malakas. Ba't may mabangis na hayop na umuungal sa labas ng hunting grounds? Mataas na antas ng mabangis na hayop. Mag-ingat ang lahat. Kumabi. Mataas na uri ng hayop mula sa kabundukan. Tutulungan ko siya. Avay, alamin ang posisyon. Hanabiman, unahan mo. Panahon na para subukan. Papunta siya sa kaliwang unahan. Mabilis siyang lumalapit sa Mad Wolf. Dalhin mo ang Mad Wolf sa kanan, may bitag. Tingnan mo rito. Salamat sa 3 lingsyo. May utang ako sa iyo, magulo na lobo. Kung hinayaan natin ang halimaw na yon, madadamay din tayo. Ang kapal naman nito, hindi tumatalab ang batong martilyo. Ang batong to. Sixuan Wenhu ay laging nasa bundok. Hindi siya basta bumababa. Bakit kaya siya bumaba ngayon?
Ling Shu, may nahuli kaming kahina-hinalang tao. Ano ang ginawa ninyo? Pinag-iwiwisik sa amin ng Big Boss ang ihi ng higanteng hayop sa kampo ng Red Earth. Sabi niya, para maakit ang mga tigre at Red Earth. Hindi namin alam na siksuan Wenhu ang maakit namin. Ano? Pareho lang tayong sunod sa kapalaran. Totoo ba ang sinasabi nila? Sayong. Gusto ko lang silang turuan. Huwag na nating pag-usapan, umakyat ka na sa bundok. Nang, Siya ang nagdala kay Xuan Wenhu. Hayaan mo siyang umakyat para pagbayaran ito. CJ, Pinatay natin ang tuta ni Xuan Wenhu, hindi naligtas dito. Pagbalik ko, magpapadala ako ng Jiao Yizhou. Magdaragdag pa ako bilang kabayaran, magligpit at bumalik ng maaga sa tribo. buong araw akong nakatutok sa pagtatayo, halos nakalimutan ko na ang lakas ang puhunan. May natutunan pa siyang 2 kapangyarihan ng totem, isa roon ay pagpapagaling. Binabati kita, husay ng Ling Xiu. Biro lang. Sayang kung hindi maipapasa ang talento. Panahon na para mamili ng Ling Mu. Ano naman yon? Ang Ling Mu ay asawa ng Ling Xiu. Bakit pati sa sinaunang lipunan ay may pilitan sa kasalan? Mahalagang desisyon ang pagpili ng Ling Mu, dapat pagbutihin. Sabi ko na hindi ko kailangan. Malusog si Hua Ho. Tumahimik ka nga, Qingteng Shuangshan. O kaya si Mo. Pwede rin. medyo sakitin lang. Sino kaya ang sasagip sa akin? Talagang kailangang mamili ng maayos. Pinag-uusapan na naman si Ling Shu. Masyado lang nagmamadali si Tuya Aweng. Hindi lang basta kabiyak ang Ling Mu. Tumutulong din siya sa mga gawain ng tribo. Malaking tulong ang pagpapatatag sa likuran. Huwag kang sumigaw, baka may makarinig. Gusto mo bang maging Ling Mu? Ayaw rin yata ni Shu ang maging Ling Mu. Walang gana. Pero pwede ko siyang tulungan kay Tuya. Ayos din iyon. Parang masaya. Sali ako. Bakit panay ang bahin ko nitong mga huling araw? Baka pinag-uusapan na naman ako ni Tuya. Huwag na. Hirap akong kumawala, kailangan ko nang lumipat ng lugar. Paano niyo ako nahanap? Si Qingteng. Nakita ka niyang nagtatago. Huwag kang tumingin ng kung ano-ano. Bakit kayo nandito? Hinahanap ka ni Tuya. Ano? Hinahabol na naman ako. Nandito kami para magbalita. Itong si Tuya. Napakahirap niyang takasan. Tutulungan ka naming pigilan. Napag-usapan na namin. Salitan kaming haharap kay Tuya. Ayos lang. Kaya ko ang sarili. Ling Shu. Gusto niyo bang tumulong o manood? Nahuli mo kami. Hindi ko hahayaang maudlot ito. Sila ang pinakamagandang kababaihan sa tribo. Walang nagustuhan si Ling Xiu. Kailangan nating gumawa ng paraan. Sandali, bakit sila sumasayaw? Ling Xiu, okay ka lang? Ling Xiu, maganda ba ang inayos ko? Kung ulitin mo pa ito, ikaw na ang maging pinuno. Napakasaya naman ito. Talaga. Ginagamit niyo ito para subukin ako. Ako si Jiang Yuan ay tapat. Sa wakas ay tumigil na rin sila. Ngayon, isasama ko kayong manghuli. Manghuhuli ba tayo ng oso o tigre? Hindi. Ngayon ay tututok tayo sa mga baboy ramo at manok. Ling Shu, ano ang saya sa pangangaso ng mga ganyan? Mas magandang manghuli ng malalaki. Masunurin at hindi nangangagat ang mga ito. Mabilis dumami at masarap ang karne. Madaling hulihin at malambot. Hindi lang mga matatanda, kundi pati ang mga tuta ay dadalhin natin. Kaya pala hinuhuli mo sila. At hindi. Bilisan mo, nagkalat na sila, itulak mo sa direksyong ito. Kalahati lang ng oras ang nakonsumo. Madali nga, pero bitin. CJ. Susunod naman ito. Piliin ang matatanda para kainin. Palakihin natin ang mga tuta para hindi na natin kailangang manghuli pa sa bundok. May sapat na pagkain tayo at hindi na mahihirapan. May oras na tayo sa mas makabuluhang mga bagay. Isang aral 6-1 Wenhu Succession. Ling Shu, susugurin ba natin ang lungga nila? CJ. Mula bukas. Magsasanay ang mandirigma ng totem. Opo. Noong laban kay Xuan Wenhu, umasa lang tayo sa tiyon. Mahihirapan tayo sa totoong digmaan.
Magsimula na tayo sa tamang pagsasanay. Malakas ang katawan nyo, kaya reflexes naman ang sanay natin. Iwasan ang mga hampas ng ratan. Bawal salagin, umiwas lang kayo. Lene. Mga bata, simulan na. Ba't bawal salagin? Paano kung makaharap kayo ng makamandag na kuko? Subukan mong salagin. Sige pa, kayong tatlo, sanayin ang depensa. Lene, Hindi naman kayo ganito kainis dati eh. Kahit mga ngaso ay hindi ganito. Pagsasanay ba to o kamatayan? Sa ganitong tindi, may resulta na sa kalahating buwan. pampagana pa lang to pag tumagal ng 1 buwan. Ang mandirigma ng totem natin ay katumbas na ng 10 kahit humarap pa sa mabangis na hayop. Madali na lang sila. Ang Red Rabbit Tribe ay tiyak na magiging makapangyarihan. Lanan. Sabi ko mag-focus sa pangangaso, bakit dinurog mo? Sayang ang lakas mo laban sa kalaban. Hindi napigilan. Ayos na sa susunod. Pinuno. Narito ang 2 pinuno ng Black Rock Deer para makipagnegosasyon. Tara. Tingnan natin. Kung hindi mag-ingat, masasaktan din tayo kung mahulog. Ang Red Rabbit Leader. Magaling. Red Rabbit Leader. Nandito kami para makipagnegosasyon sa'yo. Mayroon daw kayong purong asin at paraan ng pagsala ng tubig. Mga pinuno, pumasok kayo. Pinalaki sila rito, ligtas sa bundok at may karne lagi. Madali ang purong asin at tubig, depende sa kapalit nyo. 10 kilong halamang gamot sa isang basket ng asin, at paraan ng tubig sa 20 kilong iron Medyo ore mahal at pero 5 sulit. balat ng hayop. Dadalhin namin ang mga paninda pagkalipas Maganda ng kayong 3 araw. kausap. Iba na nga ang mga mandirigma ng totem ninyo. Siyempre, 1 buwan kaming nagsasanay sa paraan ng pinuno. Ang isa ay katumbas ng 3. Pagkaumpisa nito, sunod-sunod na ring darating ang maliit na tribo. Tama lang. Ipagpalit ang asin at tubig sa mineral habang sinasanay ang koponan. Pahinga. Tama na, tuloy ang ensayo. Sawang-sawa na ako sa inihaw na karne araw-araw. Kahit pakuluan naman natin. Ano kaya ang iniisip ng pinuno? Nagluluto ng karne. Mabagal at hindi masarap ang sapalayok na bato, kaya wala nang nagpapakulo ng karne. Sana may palayok na luwad. Magaan na, mabilis pa magluto, malambot at mabango ang nilaga. Anong nilaga? Ang dami namang luto ng karne, pritong tiyan ng baboy, steamed fish, at marami pang iba. Tulo na ang laway ko. Namimiss ko na ang buhay na may delivery anumang oras. Hindi ako papayag na hindi makagawa ng palayok. Ngayon, Tuturuan ko kayong gumawa ng palayok. Huwag kayong tatamarin. May butas kapag bato ang ginamit. Mo, ang galing mo. paano mo nagawa iyon? Mo. Magaling. Maging matyaga sa paghulma. Para di madaling masira. Matuto kayo kay Mo. Dapat mahinang apoy lang. Ayos na ba ito? Bukas pa malalaman. Tignan natin bukas. Musta na kaya ang mga palayok? Mag-ensayo na. Isa akong sikat na vlogger. Konting respeto naman. Basta maging maayos. Pagtagal, masa-master nyo rin ang apoy. Pinuno, pwede na ba nating gawin ang tinutukoy mong nilaga? Hindi pa pwede yon. Pero pwede sa iba. Ano? Gumamit ng 3 kaldero, isa sa karne, isa sa sabaw na may gulay. At ang huli sa malinis na tubig. Pinuno. Ito, Marunong pala magluto. hintayin mo na. Napakabango. Ang bango nito. Hindi ko akalaing ganito kasarap magluto ng karne. Anong klaseng hirap ang dinanas natin noon?
Napakalambot. Natutunaw agad sa bibig. Masarap din ang sabaw. Araw-araw na akong magpapakulo ng karne at gagawa ng sabaw. Mag-aaway talaga tayo kapag pinakain mo pa ako ng inihaw. Pinuno. Salamat. Ang sarap ng sabaw ng pinuno, uminom na ako. 3, 5 mangkok. Mangkok ako. Kayong mga mabangis na hayop. Teka. Sabi ng pinuno, huwag makipaglaban ng direkta, gamitin muna ang lambat. Iladlad ang lambat. Hanggang dito na lang ba kayo? Naglakas loob pa kayong pasukin ang ating tribo. Astig. Hindi man lang sila pinakitang makalapit sa pintuan. Magpatuloy sa paghahanap. Maging maingat. Huwag magpapaliban. Nalansag ang mga bitag sa tamang oras, hindi rin nakaligtas Hindi ang natin Blue King. sila binigyan Siyempre ng naman. sansang makalapit. Kung susundin ang utos ng pinuno, kahit ilan pa sila, walang mangyayari sa kanila. Grabe naman. Ang tibay nito. Ayvay, Paparating na ang lumalamig na mga ba ang sandata panahon? at nababawasan na rin ang pagkain ng mga Karaniwan, mabangis sa kabundukan. Ang mga mababang uring hayop ay hindi kailanman kusang umaatake sa ating tirahan. Tayong mga mandirigma ng totem, ay hindi natatakot sa mga hayop. hindi pa sapat. Ano? Magpalit ng kagamitan. Lahat. Pala. Subukan inyo. Napakatalas ng talim na ito, mas maganda kaysa sa luma. Palakol Ang tibay. panangga. Para sa mga mandirigma ng totem at gang masters, bawat isa ay makakatanggap ng isang set ng rattan armor, palakol, bota, at isang peres ng pulseras. Ang mga ordinaryong kasapi ay bibigyan ng sisidlan ng tubig, kutsilyo, at sibat. Iba kaysa sa mga dati nating suot. Ito, malambot, mainit at magaan pa. Pinuno. Pwede ring mamutol ito. Tingnan mo, Ang lutong. matigas, matalas at magaan. Mas madaling panggupit at hindi kinakalawang. Bukas, mangangaso tayo sa bundok. Hindi lang bukas. Lahat ng hindi nagpapatrolya ay mga ngaso. May mga alaga naman tayong hayop. Reserba natin yon sa pagkain. Mauubos sa taglamig. Manghuli muna tayo sa bundok. Pangangalaga iyon sa likas na yaman. Magaling, Mu. Marunong ka na nito ngayon. Magaling magturo ang pinuno. Simula pa lang ito. Pagkausto ng bakal. Magpapalit na rin tayo ng armas. Malalaman niyo mamaya. Ang isang iglapang tapos. CJ, mag-ensayo na. Ang may pinakakaunti ay mag-ihaw lang. Nu, magpaiwan ka. Pinuno. Bakit po? Huwag muna sa pangangaso, may misyon ka. Mu, tawagin ang mga gumagawa ng palayo. Opo. Pinuno, narito na po sila. Kayo ang pinakamagaling sa palayo. Gagawa kayo ng bagong bagay. Tisa. Gamit ang tisa, ang ating tirahan ay giginhawa at tatibay. Ang galing naman nitong hulmahan. Hindi ko akalaing may silbi ang kahoy. Ang talino. Tunay na eksperto sa palayo. Ang galing. Mas magaling pa sa akin. Nu. Magaling ka pala rito. CJ. Di na kita istorbohin. Dapat patuyuin sa lilim. Huwag ilantad sa araw, baka mabita. Pinuno. Darating na ang mga armas. Palabasin niyo kaming mga matatanda. May mga matatanda talagang kusa ng umalis kapag kapos sa pagkain. Ipaubaya ang pag-asa sa kabataan. Hindi nyo kailangang umalis, may sapat tayong pagkain. Mu, nakita mo ba ito? Pwedeng tehan ng lahat. Ano iyon? Mga tisa yon. May tuyong damo sa ilalim. Lupang hinaluan ng dayami ang nakapaligid. Matibay at mainit ang bahay. Gawa lahat ito sa tulong ng pinuno.
Titingnan ko. Kaya pala pinatawag si Zhao Mu. Akala ko kung ano na. Ano ba ang akala mo? Wala. Maaari kayong pumasok at sumubok. Ang init dito. Mas maganda sa lumang kubo. Hindi na mababasa ang loob kapag umuulan. Afew. Tama ang desisyon mo. Kakaiba. Bakit parang may nakatitig pa rin sa loob? Nandito rin ang pinuno ng Madwolf para sa paraan ng pagpapalaki ng mababangis na hayop. Darating na ang mga armas. Kulang sa pagkain. Kailangan nilang pumunta. Heto. Huminto ako. Lalong lumakas ang Chetu. Hindi na natin kayang sabayan ang Chetu. Bakit kayo na parito? Pinuno ng Chetu, may pabor kami. Maagang dumating ang mga armas at kaunti ang huli. Hindi sasapat ang karne. Alam naming nag-aalaga kayo ng mababangis na hayop. Sa piitan, kami Ay. gustong humingi ng buong paraan. Hindi pwede. Pinaghirapan ito ng ating pinuno, bakit namin ibibigay? Hindi naman ganoon kadami. Hindi kami kukuha ng libre. Ipapalit namin ang 300 kilong bakal. At balat. Magbibigay kami ng 50 pound ng tuyong damo at 10 tali ng abaka. May 20 supot kaming buto ng damo. 5 basket ng prutas. Maaari naming ibigay. Ngunit kulang ang mga panustos. May 3 kondisyon. Una, Kapag may mabangis na hayop, ipaalam sa mga gwardiya na may sumusugod na tribo. Magtulungan ang mga tribo. Sa kalakalang asin at kagamitan. Unahin ang pagpalit sa Chetu. Patas. Sundin natin yan. Iiwasan namin ang wrong-er at golden pheasant. Magaling nga. Magkakasundo na sa pagkain ng 3. Walang mangmang sa mga tribo ngayon. Pwede ba? Yung mga bubong, dingding at suot nyo. pwede bang ipalit lahat? Ha? Huwag sisihin. Sobrang dami kasing maganda sa Chetu. Anong nakuha ninyo? Itong kinuha namin sa Madwolf ay kuneho at ibon. Binigyan pa kami ng isang malaking basket. Anong hayop? Mga hayop sa tubig, nahuli ng Madwolf gamit ang lambat. May mga pangil at kaliskis, mukhang mabangis. Hala. Ba't ko nakalimutan ng isda? Sayang. Sige na, bumalik sa trabaho. Ang bait magsalita ni Ling Shu, ang ganda pa ng ngiti. Kaso medyo payat ang braso, pandak, manipis ang buhok, at maputi. Kulang sa tikas. Hoy, pwede bang hinaan nyo ang pagsitsismis? Ikaw ba ang tumatawa? Hindi. Si Shuang. Si Mo yun. Hindi ako. Ay, hindi ko alam na nagbibiro ka pala. Nagbibiro lang. Marunong magbiro, Evay. Hindi ako natawa. Alam ko. Shuang, kayo ni mo ang maghanap ng matibay na lambat. Sumama kayo sa akin bukas. Maganda. Marami tayong makukuha. Pwede pala kainin ang mga hayop. Masarap ang isda at hayop. Masarap ang sabaw nito, parang gatas. Maraming alam si Ling Shu, taga saan kaya siya. Mula siya sa tribo ng 21 century. CJ, maghanda na kayo. Iunat ang 2 malalaking asul na lambat sa liku-liko, ibagsak ang 10 sa ilalim, at mag-iwan ng kalahating tao ang taas na puwang sa natitirang mga tao. Mula sa itaas, Hampasin maglakad ng sa kahoy ang tubig pababa. para itaboy ang hayop sa lambat. Hilahin ang lambat. Alaynan, Ang pangit naman nito, nakakain ba talaga ito? basta walang lason. Walang lason? Ang mga hayop ay inasnan at pinatuyo para magtagal buong taglamig. Ang sariwa ay iluluto nating sopas ngayon. CJ, Bago ang laban, lagyan tuwing 3 araw. Para sapat ang pagkain. huwag mag-alala, Ling Shu. Sagot ko na ito. Ling Shu, pwede bang unahin ang sopas? Huwag magmadali, linisin muna ang hayop. Tandaan mo, itabi ang mga lamang loob. May malaking pakinabang ito. Ling Shu, para saan ba ito? Ang baho at malansa. Pwedeng gawing langis ito. Langis? Pwedeng pang-ilawan ang langis na ito. Mas kaunti ang usok kaysa sulo. Ang tirang langis ay ihalo sa halamang gamot para sa pamumula. Ipahid sa mukha at kamay para hindi pumutok. Hindi ko alam na marunong si Shuang dito. Hindi ko akalain.
Lingshu, gaano kalaki? Mahinang apoy lang, masusunog ang langis kapag malaki ang apoy. Mabaho at masama sa mata. Haluin mo para hindi masunog. Ang init na. Marami palang langis. Puno ng kayamanan ang hayop na ito. Kain ang karne gamit ang langis. Kahit ang buto ay pwede sa mabangis na hayop. Ayos na. Hindi masama sa ilong at mas maliwanag pa. Kahit maghabi sa gabi, kitang-kita mo. Guminhawa agad ang mga kamay. Maganda sa nagbabantay. Hindi na kailangang magbitbit ng sulo sa gabi. Nakuha na natin ang totem mula sa Mad Wolf Tribe. Mas maraming totem, mas malakas. Kaso, 5 lang ang sa atin. Mabuti at nakipagkalakalan tayo. Mahihirapan sana tayo sa mga totem fragment. Kinukumpleto niya. Pinuno, gumising ka. Pinuno, gising na. Parang, nakatulog ako. Pagkatapos ng ilaw. Ha, ayos ka lang ba? Ang bilis mong nakatulog. May bago akong kapangyarihan. Level 5 na sina AV at Shuang. Level 4 sina Huahu at Manya, level 3 ang iba. Ang ganda. Kung pipili ka ng lingmu at magkaanak, masaya na sana. Tigil na, iba na lang. Pinuno, ang lakas ng Chaito natin ay parang medium tribe na. Magaling. Pinuno, hindi ba isipin ang lingmu? Hindi. Pinuno, ilan araw ka nang di kumakain? Ano bang alam mo, bata ka? Habang tumatagal, mas mahirap. Mas naubos ang lakas, kaya gutom. Lanan. Tama si Evay. Mabait ang hayop ng Mad Wolf, tibay ng lubid ng Black Rock, at sarap ng honey fruit. Sana araw-araw ang palitan. Pinuno. Oras na para sa pagsusulit. Huahu, tawagin ang mga pinuno. Pinatawag ko kayo para pag-usapan ito. Maglagay tayo ng lugar para sa pagsubok. Pagsusulit. Doon tayo magpapalitan ng produkto. Hindi na babalik sa tribo, tipid oras. Magandang ideya yan. Noong nagpadala ako noon, 3 araw akong naglakbay, may mababangis pa sa daan. Maganda nga. Paano kung mag-away ang mga tribo doon? Lanan. Malayo. Araw, delikado ang biyahe. Walang matuluyan. Maglagay ng mga poste. Magpapadala bawat tribo. Sinumang mga away. Palabasin agad. Bawal nang bumalik. Tungkol sa panganib. Linisin ng mga mandirigma ang paligid. Magtayo ng mga masisilungan. Para sa mga galing sa malayo. Walang problema. Ang aming mga hayop. Darating sa oras. Mga prutas. Buto ng halaman. Maayos nating maipagpapalit. Magsisimula ang palitan sa 3 araw. Buksan na ang Red River Valley. Pinuno. Mo. Magaling. Shuang. Pinuno. May pwesto ka rin. Hindi. Nagulat lang ako. Malinis na ang mga hayop sa paligid. Mabuti. Ang sigla rito, nag-aagawan ng Sabihin kay Manya na iwasan ang gulo. Mali ang timbang nito, kulang kumpay mo. Sumunod sa tamang sukat, huwag mandaya. Palalayasin sa Red River Valley. Dati 3 araw bago makumpleto. Ngayon ay kalahating araw lang. Sa susunod magdala pa. Dahil sa pamilihang ito. Mas bubuti ang buhay ng tribo.
Kaso kung hindi makalabas ang mga ito, malamang na huminto ang palitan. Hintayin nating matapos bago buksan muli. Pinuno, huling seremonya na ito bago dumating ang mga ito. Ang magigising ay magiging. Mandirigma ng totem na mag-ingat sa tribo. Sa mga hindi nagising, huwag mawalan ng loob. Kailangan kayo ng tribo. 5 tao kada grupo, sunod-sunod kayo. Tumaas ang lakas. Pwede nang i-activate ng pangkatan. Ang 6 na mandirigma ng totem ay mas masahol pa kaysa noon. Huwag umakyat sa tenduan. Kulang lang sa lakas noon. Ngayon, madali na sa akin. Siyam. Ang galing naman. Biglang nadagdagan ng 9 na kapatid. Kasama ang mga nauna, may 30 na tayong mandirigma ng totem. Dahil ito lahat sa pinuno. Naiintindihan ko na kung bakit gustong maging sikat ng iba. Ang sarap sa pakiramdam. Huwag kayong maingay, maging mahinahon. Darating na ang mga armas. Hindi pa ba dumarating ang mga taga-Cheto? Hindi pa. May ugnayan ako sa pinuno ng Cheto. Nagkasundo na rin kami. Baka may masamang nangyari kaya sila natagalan. Maaaring naglaho na ang mahinang tribong iyon. Ano man ang mangyari, kailangang silang tingnan. Yan Chenlu. Pumunta kayo sa Cheto. Kung may mga nakaligtas, dalhin sila bago matapos ang mga armas. Pinuno, malapit nang masira ang totem ng Xuanshui. Kailangan natin ang totem ng Cheto. Ipagpalit ang totem sa buhay nila. Desisyon ito ng pinuno ng Cheto. Paano kung nawasak na ang Cheto? Kainin ang lahat, dalhin pabalik ang totem. Opo, pinuno. Ang bilis umunlad. Kaunti pa lang ito, paparating na ang mga armas, marami nang hindi lumalabas. Kailan isasara ang merkado? Pagkalipas ng 2 araw. Bantayan niyong mabuti. Hindi ko sinasadyang lumaki ito ng ganito. Dahil naitayo na, hatiin sa 3 zona. Sa silangan ng kainan, maglagay ng kalan para maiwasan ang sunog. Sa kanluran ng paggawaan, ilipat doon ang mga mason at manggagawa ng balat. Ilagay sa hilaga ang ibang paninda. CJ, May bayad ang bawat stall. Kahit kaunting butil o balat ng hayop, ipunin para sa kalsada at mga tolda. Ito ang tinatawag na gamit sa pangangailangan. Walang tao, ang sama naman nito. pinuno. Ayos ba? Tahimik. Manahimik ka nga. Takot sila sa akin. Hindi lang sila, pati ako rin. Wala po, pinuno. Hindi, ayaw mo lang umiti. Nakakapagod mumiti. Kaya ganyan mukha mo. Sige, pagkatapos ng yelo, tutulungan kitang mag-advertise. Advertise? Ano yon? Narito na ang mga pinuno. Magsimula. Pinuno, sarado ang Red River Valley. Naiayos na ang huling mga paninda. Ang 72 katao mula sa 3 tribo ay nasa mga tolda na. May pagkain para sa 5 buwan at langis. Sapat sa 4 na buwang ilawan. May panggatong para sa 3 buwan. Kasya hanggang matunaw ang yelo, ang damit at pampainit. Naibigay na sa lahat. Bumalik na ang mga mangangaso. Nilagyan ng lupa ang pader. May 3 lampara bawat poste. Ginawang 4 ang patrol team para di bumaba ang mga mabangis. Para tayong nagpupulong. Maayos ang lahat. Malamig ang mga armas, huwag magpumilit. Magpalit agad sa oras. Baka masugatan kayo. Huwag tipirin ang gamit. Kailangang busog ang lahat. Tapos na ang pulong. Maglibang naman tayo. Anong laro, pinuno? Daudesyu. Huwag. Na. Bakit? Bagong salta pero galing na. Talento. Swerte ko lang. Ayoko na. Modernong tao ako, hindi kita matalo. Tuloy lang.